Hindi ko gagawin sa inyo yun. Pangako. Lahat gagawin ko para maging maligaya kayo sa piling ko. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong pakiramdam ay mailap sa kanila ang kaginhawaan. Iyon ay dahil sa kawalan ng pinag-aralan. Pahirap pa ang naging katuwang sa buhay. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Janice sa ating dulang sa kanyang panahon. Nay, mabuti po dumating na kayo. Gutom na po kami ni Charles. Pasensya na, Ruby, anak. Tinulungan ko pa kasi si Aling Barang sa pag-aasikaso dun sa mga dumating na nakikipaglamay sa kanila eh. At sige na, tawagin mo na si Charles. May dala po kayong ulam. Sopas ito, anak. Galing kina Aling Barang. Lagyan niyo na lang to ni Charles ng kanin para mabusog kayo, ha? Sige na. Kayo po, Nay. Pinakain na ako ni Aling Barang. Maraming sopas ito, kaya may almusal pa tayo bukas. Julie, Mang Emong, heto na po ang mga damit na pinalabhan at pinaplansya niyo po sa akin. Tapos ko ng lahat. Ay, salamat, Janice. Mukhang napagod ka. Ayos lang. Basta nagawa ko ang trabaho ko. Ito lang naman kasi ang alam kong pwede kong maging trabaho. Dahil hindi ako nakatapos kahit high school. Hindi naman sa nakikialam ako, Janice. Ako naman nagmamalasakit lang sa'yo. Dahil kaibigan ka ng anak ko. Kaya nga po nagpapasalamat ako sa inyo. Bukod sa pagmamalasakit ninyo, natutulungan niyo pa ako. Ay, walang anuman yun, Janice. Pero tingin ko, mas makatutulong kung mag-aasawa kang muli. Yung kaya kayong buhayin mag-ina. Ay, ano ba naman kayo kung ano sinasabi niyo? Hindi ako nagbibiro, anak. Malay natin, makahanap si Janice ng mainam na makakatuwang niya sa buhay. Parang ayaw ko na po mag-asawang muli. Natatakot na ho ako, Mang Emong. Dahil ba sa mga pahirap na naranasan mo sa una mong asawa? Opo. Mula nang mamatay si Dodong, nakalaya na ako sa mga hirap ng katawan at kalooban. At ayaw ko na po maulit pa yun. Tama ang kaibigan ko, Tay. Mahirap po magtiwalang muli. Saka isa pa, may anak siyang babae. Baka mamaya, salbahihin lang yun ang magiging asawa niya. Inay, Oh, bakit na umiiyak ka na? nakasalubong ko si Aling si Mang. Oh, Sabi niya, magbayad na tayo ng utang natin sa bahay niya. Kung hindi daw, tatapon niya lahat yung gamit natin. ano? Pinagtawa ng tuloy ako ng mga kalaro ko. Pambihira naman siya. Nag-usap na kami ah. Pati ikaw, binungangaan pa. Sabi pa ng iba pang mga bata kanina, laman daw tayo ng mga lamayan para daw makakain tayo. Anak. Gusto ko nga silang awayin eh. Kaya lang alam ko, totoo naman po yung sinasabi nila. Ay, kailan pa po ba magbabagong buhay natin? Magbabago pa kaya ito? Lino, narito ka pala. Nagtinda ako ng mga kakanin. Humango ako kaya ngayon lang ako dumating. Okay lang, Janice. Kumusta naman ang pagtitinda mo? Ay, ayos naman.
Naipaubos ko, kaya may kita ako kahit papano. May pambaon ng mga anak ko. Kung tinatanggap mo na ba ako, hindi ka na nahihirapan pa. Ako na maghahanap buhay para sa inyo. Lino, alam mo ang dahilan kung bakit ayoko na mag-asawa. Sobra ako naghirap sa pumanaw kong asawa. Maging ang mga anak namin. Sinasaktan niya dati. Hindi ko gagawin sa inyo yun. Pangako, lahat gagawin ko para maging maligaya kayo sa piling ko. Magtiwala ka sana. Tulog na ba sina Charles at Ruby, Janice? Oo, Julie. Salamat nga pala sa pagpapatuloy niyo sa amin dito sa bahay niyo, ha? Kung wala kayo, hindi ko na alam kung saan kami pupunta ng mga anak ko. Talagang masungit yung sisimang. Kulang sa pasensya. 2 buwan po ang utang namin sa bahay niya, Mang Emong. Hindi ko po nabayaran kaya pinaalis niya kami. Dumito muna kayo. Habang hindi niyo pa kayang manap ng matitirahan. Total, 2 lang naman kami ni Itay dito dahil ang asawa ko nagtatrabaho sa ibang bansa. Salamat, Julie. At pasensya na po kayo sa abala namin, ha? Kung gusto mo, ipapasok kita roon sa kaibigan ko. Naghahanap siya ng tindera sa bigasan niya. Ganun pala nangyari sa inyo ng mga anak mo. Oo, Lino. Mabuti nga pinatuloy kami ni Julie dito kasi hindi ko talaga kayang umupo ng bahay sa ngayon. Pakasal ka na lang sa akin. Para hindi ka na mahirapan pa. Lino, Siguro, naiilang ka dahil sa 20 taong tanda ako sa'yo. Kahit naman matanda na ako, makatitiyak ka naman na mamahalin ko kayo. At lahat gagawin ko para magkaroon ng magandang kinabukasan. Sina Charles at Ruby. hindi naman yun ang inaalala ko eh. Hindi ko kayo pagmamalupitan. Maniwala ka. At kahit hindi mo ko mahal, tatanggapin ko. Basta pakasal ka lang sa akin. Lino, Oo, Janice. Ayos lang kahit hindi mo ko mahal. Dahil naniniwala ako na matututuhan mo rin akong mahalin. Ito po yung padalang ulam ni Inay para po sa inyo ni Tita Julie, Lolo Emong. Salamat, Ruby. Kumusta naman kayo ngayon doon kay Lino? Okay na okay po. Mabait po si Tatay Lino sa amin ni Charles. At saka, mahal na mahal po niya si Inay. Salamat naman. Hindi ako nagkamali sa payo sa nanay mo na muling mag-asawa. Sabi nga po ni Inay, mag-aral kaming mabuti ni Charles. Para naman po, matuwa si Tatay Lino. Tama ang nanay niyo. At ipagpasalamat niyo sa Diyos ang pagdating niya sa buhay niyo. Talaga? Matatapos na sa koleyo si Charles? oo, Julie. Accounting ang kinuha niyang kurso. Ay, ang bilis ng panahon, ano? Parang kailan lang na magtapos ng management si Ruby. Ngayon, si Charles naman. Oo nga. Alam mo, tuwang-tuwa si Lino. Hindi raw siya binigyan ng sakit ng ulo ng mga bata. Swerte mo kay Lino, Jadine. Ay, tama ka. Biyaya siya ng Diyos sa akin. Dininig niya ang mga dalangin ko. Ilang araw bago kami ikasal ni Lino. Oh, ano? Ano yun?
Oo, Julie. Nagsagawa ako ng panata sa kanya. Oo. Ilang araw bago ako pakasal kay Lino. Dahil nga, alam mo naman, natatakot ako sa gagawin ko. At ibinigay sa'yo ang hiniling mo. Oo. At sa pamamagitan ni Lino, napawi ang mga hirap at lungkot ko. Kaya naman, napamahal na rin siya sa akin. Uy, parang may tumatawag yata sa cellphone mo. Ay, oo nga. Sa akin pala yan. Oh, si Charles. Nasa bahay yun eh. Bakit kaya siya tumatawag? Hello, Charles. Oh, bakit ka tumawag? Nay, umuwi po kaagad kayo dito. Ha? Bakit? Ano nangyari? Si Tatay Lino po, nahirapang huminga. Ano? Nawalan ng banay. Diyos ko! Janice, Narito ako, Lino. naiiwan na kita. Huwag. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kagaling ka pa. Nararamdaman ko, hindi na ako magtatagal. Lino. Lino, mahal kita. Hindi mo ako iiwan. Salamat sa'yo. Sa inyo, nina Charles at Ruby. Dahil naging maligaya ako sa mga panahong kasama ko kayo. Kami nga po dapat magpasalamat sa inyo, Tatay Lino. Dahil minahal niyo si Inay at kaming dalawang magkapatid. Binigyan niyo po kami ng magandang kinabukasan. Mahal po namin kayo, Tatay Lino. Mahal ko rin kayo, mga anak. Huwag niyo sanang pababayaan ang inyong ina. Lino. Lino. Hanggang dito na lang ako, Janice. Hindi bale. Natupad ko naman ang mga pangako ko, di ba? Lino. Malayo po dito yung bago kong trabaho, Nay. Kaya gusto ko sana sumama na lang kayo ni Charles sa akin. Ate Ruby, hindi iiwan ni Inay ang bahay na ito. Kaya nga ako, dito na lang ako naghanap ng trabaho eh. Hindi ko talaga maiiwan ng bahay na ito, mga anak. Iingatan ko to. Sabi ko na sa'yo, ate. Dahil maraming magagandang ala-ala ang naririto. Ala-ala ng isang lalaking naging mabuti kong katuwang sa panahon ng aking kahirapan. Lubhang mahirap ang makipagsapalaran kung wala ang paggabay ng Panginoong Diyos. Kaya marapat lamang na sa bawat lakad, siya ay sangguniin ng upang pagpalain sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.
Tigil mo na nga yung pag-inom mo ng alak, Eloisa. Dahil lang sa mana, nagkakaganyan ka. Hindi basta pera yon, Nathan. Malaking halaga yon. Handog ng DZRH ang dulang sa kanyang panahon. Ang kawalan ng pagkakontento at pagiging sakim ay nagiging dahilan ng maraming kaguluhan. Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Zoe sa ating dulang sa kanyang panahon. Narito na po ako, Attorney Bellarmino. Anong ginagawa mo dito? Suwail na babae? Ate Eloisa. Ako ang tumawag sa kanya, Eloisa. Attorney, bakit mo ginawa yun? Dahil kailangan narito din siya sa pagbasa ko ng nasa testamento ng mga magulang ninyo. Suwail yan. Nakalimutan mo na ba? Bago namatay sina Zoila at Alfonso, napatawad nila si Zoe. Attorney, babasahin niyo na ang testamento ni na Mama. Pero, 1 month pa lang nakakaraan nung pumanaw sina Mama at Papa. Iyon ang nakasaad sa kanilang huling pilin. O, sige na. Basahin mo na para matapos na to. Daming satsat. Madali lang naman ito. Dahil ang nakalagay dito, hahatiin ang pantay sa inyong dalawa ang kabuhayan nila Zoila at Alfonso. Ano? At bakit hati? Hindi dapat bigyan ng babaeng yan dahil sinuway niya sina Mama at Papa. Nagpakasal siya sa lalaking ayaw nila. Ate, natanggap na nila si Jim. Ay, sana naman, huwag ka na magalit. Tumigil ka. Attorney, hindi tama ang nakalagay dyan. Mali yan. Mali yan. Wala akong binago sa nakasulat, Eloisa. Makabubuting sundin mo na lamang ito para hindi na magkagulo. Hindi ako papayag. Maghahabol ako sa korte. Zoe, huwag ka nang umiyak. Huwag ng mga mata mo. Masakit yung mga sinabi ni ate sa akin kanina. Sabi niya, wala daw siyang kapatid na Suwail. Dahil sa pera kaya siya nagkakaganyan. Gusto niya, siyang makalamang sa mana. Mga bata pa kami, gano'n na si ate. Gusto niya. Lagi siya lamang sa akin. Alam mo, Jim, kung pamimiliin ako, hindi bali na wala akong mana. Basta buhay lang ang mga magulang ko. Mukhang hindi ganun ang ate mo eh. Kaya maghanda ka na lang kapag nagkabul siya. Sana huwag na kumantong doon. Dahil nakakahiya sa mga tao. Dahil magkapatid kami. Walang hiya. Naging kapantay ko pa. Kahit na naggalit sa kanya mga magulang namin. Iyang yun. Reset. Tigil mo na nga yung pag-inom ng alak, Eloisa. Dahil lang sa mana, nagkakaganyan ka. Hindi basta pera yun, Nathan. Malaking halaga yun. Malaki pa rin naman ang mana mo. Kahit na nga pantay na hinati yun sa inyo. Isa pa, sina Mama ang nagbigay nitong bahay at lupa natin. Maging ang ipinuhunan mo sa business natin. Kaya parang nakalabang ka na rin kay Zoe. Wala naman siyang nakuha sa mga magulang niyo. Hindi. Dapat nga hindi siya pamanahan eh. Ano ka ba naman? Hindi maaaring gusto mo. Kahit pa ang hukuman, hindi ka ayunan. Dahil kapatid mo si Zoe. Gagawa ako ng paraan upang masunod ang gusto ko. Tandaan mo yan!
Attorney, tumawag po si ate sa akin. Pinagmumura ako sa cellphone. Ginawa niya yun? Opo. Kahit naman noong pa, attorney. Masama na ugali niya si Eloisa eh. Mataray. At mayroong pagkasakim. Nagbanta rin po siya laban sa akin, Manang Adela. Sabi niya, hindi ko rin pakikinabangan ang mamanahin ko. Ano? Oo. Hindi siya dapat magkaganon. Mabuti ka't binigyan siya ng manang pantay kay Zoe. Oo nga. Abay kung tutusin, siya ang walang karapatan sa kabuhayan ni na Alfonso at Zoila. Oh, Manang Adela, ano pong ibig niyo sabihin? Sa palagay ko, dapat na nating sabihin kay Zoe ang lahat, Adela. Oh, Upang maprotektahan niya ang kanyang sarili laban kay Eloisa. Anong kailangan mo, Eloisa? Pinuntahan mo pa ako rito sa bahay ko. Diretsahin na kita, attorney. Gusto kitang alukin. Alukin? Ano? Bibigyan kita ng 10% sa kayamanan ni na mama at papa. Gawan mo lang ng paraan na mawalan ng mana si Zoe. Baliw ka, Eloisa. Hindi ko magagawa ang gusto mo. Ano? Dapat nga pasalamat ka pa. Dahil pinamanahan ka. Kahit na nga, ampun ka lang. Hindi. Anong pinagsasabi mo? Hindi totoo yan. Nasa akin ang adoption papers mo. Ipakikita ko sa'yo kung gusto mo. Sinungaling! Sinungaling ka! Sinungaling! Walang iya ka, Attorney Villarmino. Walang iya kayong lahat! Magbabayad kayo sa akin. Lalo ka na, Zoe! Ngayong nalaman kong ampun lang ako. Wala nang makapipigil sa akin para ipapatay ka! Oh, bakit tanghali na nakahiga ka pa? Sabi mo kahapon na alis ka ngayon ng maaga. Nilalagnat ako, Nathan. Masakit ang katawan ko. Bukas na lang ako aalis. Pareho pala tayo ng nararamdaman. Ha? Ikaw naman kasi, nagpaulang ka pa nung makalawa. May sasakyan ka naman. Mukhang nahawa yata ako sa'yo. Bukas na lang ako papasok sa opisina. Oh, eto na pong merienda natin, Jim. Manang Adela. Oh, salamat, Iha. Ay naman, pinamerienda niyo pa ako. Ako nag-bake niyan. Manang. Masarap po mag-bake itong miss ko, Manang. Balak nga niyang magbukas ng bake shop. Ay, maganda yan. Hoy, sana naman kunin niyo na lang ako dito sa inyo. Ha? Uy, kasi nalulungkot ako doon sa bahay niyo, Zoe. Ah, okay. Sige, sige, Manang. Dalawin niyo na lang po once a week yung bahay. Ay, salamat. Ay, teka. Kaya nga pala ako nagpunta rito para ibalita sa inyo ang nangyari kina Eloisa at sa kanyang pamilya. Bakit po, Manang? Ano po nangyari? Ay, nagka-COVID silang mag-asawa. Oh? Ha? Oh, Diyos ko. Ano na palagay nila ate ngayon, Manang Adela? Sabi ng katulong nila nang tawagan ako, nandoon daw sila sa ospital. At siya lang ang nag-aalaga doon sa pamangkin mong 3 taon pa lang. Oo, awa naman sina ate. Jim, Zoe. ipagdasal natin na sana makaligtas sila sa mapanganib na sakit na yun. Higit 1 linggo na ako dito sa ospital. Pero hinang-hina pa rin ako. Mabubuhay pa kaya ako? Kami ni Nathan. Kawawa naman ang aming anak kung may iiwan namin. Ang cellphone ko.
May tumatawag. Si Zoe. Hello? Ate. Ate, pakiusap. Huwag mong papatayin ang linya. Gusto kitang makausap. Bakit? Kumusta ka na? Nakasana ang loob mo, ate. Gagaling ka rin. Alam mo, lagi ka namin pinapanalangin ni Jim. Kahit naging masama ako sa'yo. Para sa akin, kapatid pa rin kita. At kung meron man ako gusto mangyari ngayon, yun ay ang gumaling kayo ni Kuya Nathan. At magkaayos-ayos tayo. Zoe. Zoe, love, saan ka pupunta? Kina Ate Eloisa, love. Dadalawin kong pamangkin ko. Dadalang ko rin sila ng pagkain ng kanyang yaya. Ay, sasamahan na kita. Ay, thank you, love. Buting mo. Para hindi na ako mag-taxi. Magpapadala rin ako ng pagkain para kina ate at kuya dun sa ospital. Ang bait talaga ng misis ko. Kahit na nalaman kong ampun lang pala niya na mama si ate. Kapatid pa rin ang turing ko sa kanya. At patutunayan ko sa kanya yun. Patuloy ko siyang dadamayan. Lalo na ngayon, may sakit siya. Ay, masaya ako. At ligtas na kayo sa sakit na yon, ate. Magaling na kayo. Ako man, Zoe. Salamat sa mga dalangin ninyo. Ginamit ng Diyos na paraan ang pagkakasakit ko upang magliwanag ang isip ko. Ate Eloisa. Patawarin mo sana ako, Zoe. Naging sakim ako. Hindi na kontento. Pinagbalakan pa kita ng masama. Lalo na nang malaman kong ampun lang ako. Ate. Pero salamat sa Diyos at sa iyong kabutihan. Ngayon, namulat na ako sa mga pagkakamali ko. Pinagbabantaan mo ba ako? At sa palagay mo naman, matatakot ako? Hindi kita tinatakot. Kaya humanda ka dahil hindi mo kilala kung sinong binagka mo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Sino nga ba ang dapat sisihin kung bakit napapariwara ang isang anak? Kasalanan ba ito ng kanyang mga magulang? Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Jimbo sa ating dulang sa kanyang panahon. Ano ba naman yan? Oras ng gabi. Kaya sa harapan ng tulog nang iistorbo. Olivia. Uy. Sagutin mo ang telepono. Anak lang to. Kaya mo na lang titigil din yan. Sagutin mo na. Andyan na sa tabi mo ang telepono eh. Bilisan mo't naririndi na ako. Kakabis ito. Hello? Hello, Ma. Andiyan ba si Papa? Jibo? Bakit? Ano problema? Asan ka ba? Andito ako sa presinto. Nalapit lang to sa atin. Ano? Santisima ako. Ano na naman bang katarantaduhan yung ginawa mo? Sino yan? Si Jimbo. Akin at akong kakausap. Hello, Jimbo. Anong ginagawa mo riyan sa presinto?
Nasangkot ka na naman ba sa gulo? Huwag na kayong magtanong pa. Sunduin niyo na lang ako rito. Ay, sige, sige. Hindi mo ako. Pupunta ako dyan ngayon din. Bukas mo na lamang siya sunduin. Hindi pwede. Baka mapagtripan pa siya ron. Hayaan mo kasi makulong kahit isang araw lang. Baka sakaling madala. Ayoko. Hindi ko siya maaaring pabayaan. Kaya lumalaki ang ulo ng anak mo dahil lagi mong kinukonsinte. Habang tumatagal, lalo siya nagiging barumbado. At yan ay kasalanan mo, Arcadio! Ayan ka na naman eh. Naririndi na ako sa paulit-ulit mong litanya. Lagi na lang ako sinisisi mo. Mahal ko ang kaisa-isa nating anak, kaya hindi ko siya magagawang tikisin. Kung talagang mahal mong anak natin, didisiplinahin mo siya. Eh kung sa bagay, ano nga ba siya makikinig sa'yo? Katulad mo rin siyang matigas ang ulo. Sa'yo kasi nagmanay. Oo, nagsalita magaling na ina. Bakit? Ano ba ang ginawa mo para tumino siya? Hindi ako nagkulang ng pangaral sa kanya. Oy, nakinig ba siya sa'yo? Hindi na naman, di ba? Eh paano nga pinamihasa mo? Lagi mong inaareglo yung mga kaso niya. Uy, aanin ko naman ang pera natin kung hindi ko gagamitin. Ay, sige, bahala ka. At kapag hindi ka nagbago, hindi na sa presinto mo siya pupuntahan. Kung hindi sa sementeryo. Hoy! Ano nangyayari sa'yo? Wala pong alman ito, ma'am. Baka may nakain lang ako. Kung ano dyan. Papatin mo ako sa ring. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Buntis ka ba? Malakas ang kutob ko. Kaya huwag kang magkakaila. O ano? Bakit hindi ka magsalita dyan? Buntis ka, no? Hindi ko naman po ito ginusto. Nasa lang niya ako. Magtatatlong buwan na po niya ako pinagsasamantalahan. Hindi naman po ako makapagsumbong kasi pinagbabantaan niya ako. Sino ba tinutukoy mo nagsasamantala sa'yo? Si Sir Jimbo po. Ano? Diyos ko naman! Malala na talagang anak kong yun! Eto ang tseke. 100,000 yan. Malaking halaga na yan. Umalis ka na rito sa lalong madaling panahon. Saan po naman ako pupunta? O bakit ako ang tatanungin mo? Bahala ka na kung saan impyerno mo gusto pumunta. Wala na akong pakialam. Pero sir, naglayas na po ako sa amin eh. Hindi na po ako pwedeng bumalik doon. Aba, Lalo na po sa kalagayan ko ngayon. hindi ko na problema yon. Basta sa ayaw at sa gusto mo, aalis ka sa pamamahay na ito. Wala ka talagang patawad, Jimbo. Pati kasambahay niyo, pinatos mo. Kahit kasambahay lang yun, masarap sa kama yun. Yun nga lang, nabuntis, kaya pinalaya si Papa. Hindi ka ba nakukonsensya? Anak mo pa rin yun. At apo ng mga magulang mo. Ano ba bago? 2 na kaya ang anak ko sa labas, pero hindi ko naman sila inargapyado dahil malaki ang ibinayad sa kanila ni Papa. Jimbo, ito tatandaan mo. Hindi lahat ng bagay mabibili ng pera. E di tignan natin. May nakita nga akong bagong prospect. Ayun o. May ilang babae doon sa kabilang mesa. At type ko yung nakapula. Ang ganda. At ang puti. Oo nga, no? At ang gaganda rin ng mga kasama niya. Ria, punta natin. Palibagong putahe ito. Huwag na. Mukhang bigatin ng isang yan, oh. Sa tingin ko, hindi mo yan kaya. Oh, para namang hindi mo ako ilala. Wala pa akong ginusto na hindi ko nakuha. Hindi ka na. Jimbo, Hi, girls. Pwede ba kaming makijoin sa inyo? Sorry, may mahalaga kaming pinag-uusapan eh. At for the girls lang to. Mas maganda kung hahaluan nyo rin ang mga boys para mas masaya. And I guarantee you, mag-i-enjoy kayo sa amin. Hindi ka ba marunong umintindi? Ang sabi ko,
for the girls lang, kaya bawal ang lalaki. Hindi namin kailangan ng mga asungot. Suplada ka. Hindi ko gusto ang tabas ng tila mo. Dahan-dahan ka ng pagsasalita. At bakit? Dahil hindi mo kilala, binabastos mo. Halika na. Ayoko nang masangkot uli sa gulo dahil sa'yo. Kaya umuwi na tayo. Halika na, ha? Bakit kasi inawat mo ko eh? Nasa pa ko sana babaeng yun. Wala pang taong nagpahiya sa akin ng ganun. Mas lalo naman sigurong kahiyaya kung papatol ka sa babae. Kaya kalimutan mo na yun. Hindi ko makakalimutan yung Gilbert. Kaya hindi ko rin yung mapapalagpas ng ganun-ganun lang. Lintik lang ang walang gabi. Mukhang may masama ka na naman binabalak, ha? Basta just wait and see. Tingnan ko lang kung makapagsuplada pa ang babaeng yun sa gagawin ko. Ano ba? Daligaw! Bitiwan mo ako! Saan niyo ako dadalhin? Ano ba? Walang iya ka! Ano ibig sabihin nito? Diba sabi ko naman sa'yo, kilalanin mong papastusin mo. Kaya humanda ka. Tingnan ko lang kung hanggang saan ang kasupladaan mo. Ano ngayon ang masasabi mo? Sa palagay ko naman, hindi ka na makapagmamalaki ngayon, ha? Hayop ka! Babayaran mo ito! Sinusumpa ko! Magbabayad ka! Sure, no problem. Sanay naman ako magbayad uli. Magkano ba ang puri mo, ha? 1 milyon? 2 milyon? Sabihin mo presyo mo. Madali akong kausap. Hindi mo kayang bayaran ang aking dangal. Sisiguruhin ko sa iyong hindi mo magugustuhan ng gagawin kong paniningil. Pinagbabantaan mo ba ako? At sa palagay mo naman, matatakot ako? Hindi kita tinatakot! Kaya humanda ka dahil hindi mo kilala kung sinong pinangga mo! Linggo nang nakalipas. Pero hindi pa rin mawala sa isip kong pahingan. Sa bagay, meron siyang dating at mukhang big time. Pero bakit naman ako matatakot sa kanya? May binabalak siyang masama. Di sana, ginawa na niya. Magta3 linggo na kaya. Kaya wala akong dapat ikabahala. May kuminto sa daraanan ko. May mga bumabang lalaki at may hawak sila mahaba. Ano? Tintukan nila ako. Wag! Wala ka bang idea kung sino may kagagawan nun? Siya nga naman, Gilbert. Kayong dalawa lagi magkasama. Ilang beses ko na pong nakausap ang investigador dahil tinanong niya ako. At malamang pong may kinalaman ng huling babaeng inabuso niya. Well, bakit? Sino ang babaeng yun? Napag-alaman ko pong anak siya ng isang gobernador. Ay, na nga ba ang sinasabi ko? Nakahanap ng katapatang barumbado mong anak, Arcadio. Sino, Gilbert? Sinong gobernador na yon? Ipag-iiganti ko ang aking anak. Tama na, Arcadio. Tama na. Nawala na ako ng anak. Kaya hindi ko nakakayanin kung mawalan din ako ng asawa. Tama po si tita. Wala po kayong laban sa isang gobernador.
Kaya ipaubaya na lang po ninyo sa batas ang kasong ito. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Kawikaan 22:6. Bilang mga magulang, dapat nating disiplinahin ang ating mga anak upang huwag silang mapariwara at maging maayos ang kanilang buhay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Uy! May dumating na superhero! Si Super Ingo! Ang bayaning siraulo! Ikaw ang siraulo! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May pagkakataong malalaman lang talaga natin ang halaga ng isang bagay o isang tao kung wala na ito sa ating buhay. Mga kaibigan, narito ang naging karanasan ni Ingo sa ating dunang sa kanyang panahon. Magandang gabi sa'yo, Loida. Na-estorbo ba kita? Oo naman. Sarap ng pagkakahiga ko eh. Malapit na nga ako makatulog. Ganun ba? Sige, alis na ako. Kunin mo na lang ito. Oh, ano naman ang laman nito? Kalderetang baka. Hindi ba yan ang paborito mo? Busog pa ako. Eh, lagay mo na lang sa ref. Bukas mo na kainin. Masarap yan. Talaga lang ha. Sandali nga. Bubuksan ko to. Uy, ang bango ah. Mukhang masarap nga ah. Magugustuhan ito ni Morant. Sinong Morant? NBA player yon, di ba? Oo. Idol ko yun eh. Kaya yun din nga ipinangalan ko sa aso ko eh. Pambihira ka naman. Nagpakahirap ako sa pagluluto niyan. At ginawa kong espesyal tapos ipakakain mo lang sa aso. Pasalamat ka pa nga dahil sa aso ko ipakakain eh. Kesa naman ilagay ko yan sa kaning baboy. Pero kung nangihinayang ka, di ikaw na lang ako kumain yan. Sige na. Ipakain mo na yan sa aso mo. Kunwari ka pa, nakimuran po, ipapakain. Pagkatapos, ikaw rin pala lalantak. Ang sarap kaya nito. At saka isa pa, sinabi ko lang naman yung kay Ingo. Para naman, mawala siya ng gana sa panliligaw sa akin. Napakabait at napakatyaga niya si Ingo. Ano pa ba naman ang ayaw mo sa kanya? Ano naman ang magagawa ko, Nay? Hindi ko talaga siya type eh. Pero alam mo anak, gusto ko siya para sa'yo. Hmm? Iilan na lang ang mga lalaking katulad niya. Kayo naman pala may gusto sa kanya eh. Di sasabihin ko sa kanyang kayo na lang ang ligawan niya. Total, byuda naman kayo. Malay nyo, magustuhan din kayo ni Ingo. Ano ba kalukuhan niya pinagsasabi mo dyan? Hoy, si Inay! May gusto kay Ingo! Sira ulo! Gaga! Saan ka ba pupunta? Sasamahan kita. Kung sabihin ko kayang sa impyerno ako pupunta, ha? Sasamahan mo pa rin ba ako? Kahit pa siguro sa impyerno ka magpunta, ipaparamdam ko sa yung nasa langit ka pa rin. Dahil akong yung magiging guardian angel.
guardian angel ka dyan. Mukha kang ng demonyo. Buntot at sungay na lang ang kulang sa'yo, no? Grabe ka talagang manlait. Ay, naku, hindi kita nilalait. Sinasabi ko yung totoo. Hindi kita type eh. Kaya pwede ba? Tangkalan mo ako! Sobra ka naman, Lloyda. Bakit tinapon mo sa basurahan yung bulaklak na binigay sa'yo ni Ingo? Umpisa ngayon, lahat ng ibibigay niya sa akin, itatapon ko talaga sa basurahan. Ay, grabe ka talaga. Ang lupit mo. Nakakapwisit na kasi. Ilang beses ko na nga siya binasted, pero ayaw pa rin akong tantanan. Oo, Lloyda, yan na siya. Lloyda, bakit mo naman itinapon sa basurahan yung binigay ko sa yung bulaklak? Ang ganda-ganda pa naman, tapos ibabasura mo lang. Ganun ba? O, huwag ka mag-alala. Babawi na lang ako. Ha? Reregaluhan din kita ng bulaklak. Hindi lang basta bulaklak. Espesyal pa yun. Ano namang klaseng bulaklak yun? Di yung bulaklak na may special design. Tapos may nakasulat pa. O hindi nga lang I love you ang nakasulat doon, kundi condolence. Bulaklak naman yun ang patay. Gusto mo na ba akong matodas? Kung po pwede nga lang na ipanalangin, sana mawala ka na sa landas ko eh. Toxic ka na kasi, Go! Naaalibad-bara na ako talaga sa'yo! Okay, sige, suko na ako. Kung ang paglayo kong makakapagpasaya sa'yo, edi, hindi na kita muling gagambalain pa. Napakasakit talaga ng ginawa niya. Grabe, parang dinurog niya ang puso ko. Ang kulit mo naman kasi. Sabi ko naman sa'yo, hindi lang iisa ang babae sa mundo. Huwag mo na ipagsiksikan ang sarili mo kay Lloyda. Anong magagawa ko? Siya talagang mahal ko eh. Kalimutan mo ng lintik na pagmamahal na yan. Ano naman? Tantanan mo na si Lloyda dahil nagmumukha ka lang tangang asong buntot na buntot sa kanya. Para sabihin mo nga sa akin, pangit ba ako? Bakit hindi ako magustuhan ni Lloyda? Ba't hindi mo itanong sa salamin ng bagay na yan? Pero, ano naman kaya sasagot ng salamin sa akin? Ano ba? Di, of course, Ingo. Pangit ka talaga. Ha? Ang hirap naman ng ganito. Nakakapanibago. Wala tayong mautusan. Nag-resign na kasi si Ingo bilang messenger natin eh. Kasi masyado siya nasaktan sa mga ginagawa mo. Ano naman ang magagawa ko? Nakakairita naman talaga yung kakulitan niya eh. Alam mo, Lloyda, baka mamaya dumating yung panahon. Hahanapin mo rin siya. At magsisisi ka sa pag-reject mo sa kanya. Oo, aminin ko nga. Namimiss ko siya. Uy. Naninibago kasi ako eh. Parang bang hindi kumpleto ang buhay ko kapag walang nambubwisit sa akin. Talaga lang, mo. Namimiss niya si Inga. Ay! Ano ganyan? Ito, wala yun. Naninibago lang talaga ako, no? Naku, ha? Don't worry, Lloyda. Eh. Huwag mo nang hanapin si Ingo. Dahil narito naman ako eh. Susme, may bagong toxic sa buhay ko. Hindi naman ako kasing kulit ni Ingo. Kaya hindi ka mababatrip sa akin, my darling. Uy, my darling daw, Lloyda, oh. Ang haba talaga ng hair mo. Naku, ewan ko sa'yo, Egay. Darlingin mo yung mukha mo. Wala ka rin maaasahan sa akin, no? Dahil mas pangit ka pa nga kay Ingo. Grabe ka talaga. Sige lang, Lloyda. Layitin mo ko at balang araw, mas pangit pa sa akin ang magiging kapalaran mo. Mukhang malalim ang iniisip mo, anak ha. May problema ba? Wala po, Nay. Namimiss ko lang po si Ingo. Talaga? Nangangahulugan lang siguro kung mahal mo na rin siya. Di naman po siguro. Naninibago lang po ako. Anak, babae rin ako. At ganyan-ganyan din ang ginawa sa akin ng tatay mo nung nililigawan pa niya ako. Halos araw-araw din siya kung magparamdam sa akin. Pero hindi ko siya pinapansin.
Tapos, bigla na lamang siya naglahong parang bula. Hinanap-hanap ko siya. At doon ko napagtanto, mahal ko pala siya. Ano pong gusto niyong puntuhin? Mahal ko na rin po ba si Ingo? Aba, hindi ko alam. Dahil ikaw lang ang makababatid niyan. Rina, kahatid na kita. Di na bale, Egay. Makakauwi naman ako mag-isa eh. Sige na. Parihatid ka lang naman eh. Hindi ka ba marunong umintindi? Ang sabi ko, gusto ko umuwi mag-isa. Kaya ko naman eh. Ayaw ko kasi may kasama asungot. Ah, ganun. Asungot pala ako, ha? Ha? Aray ko, Ha? bitiwan mo ha! Dapat tinuturuan ng leksyon. Ha? Bitiwan mo ako! Bitiwan mo siya! Uy! May dumating na superhero. Si Super Ingo, ang bayaning siraulo. Ikaw ang siraulo! Walang yaka. Ito, sa balisong. Hindi ka ubra dito. Papatayin kita, Ingo! Ah, Diyos ko! May hawak na balisong si Egay! Bagay sa'yo! Ingo! Mamamatay ka, Ingo! Mamamatay ka! Tama na mo! Sa kanya! Ang buong akala ko talaga, tuluyan ka na mapapahamak. Bakit naman kasi pinatulan mo pa si Egay? Lloyda, mahal kita. Kahit buhay ko, itataya ko para sa'yo. Sorry, Ingo. Patawarin mo ako. Nalagay sa peligro ang buhay mo lang dahil sa akin. Huwag kang humingi ng tawad dahil wala kang kasalanan. Ginawa ko lang kung anong nararapat. Hindi magandang naging pagtrato ko sa'yo. Kaya may kasalanan pa rin ako. At sa kabila na nagawa mo pang itaya ang buhay mo dahil sa akin. Dahil mahal kita, Lloyda. Mahal na mahal kita. Ingo, magpagaling ka ha. Dahil umpisa ngayon, mamahalin na rin kita. Promise. Talaga? Oo. Maraming salamat, Lloyda. At patutunayan ko sa iyo nga, hindi ka magsisisi sa iyong desisyon. Kung sino pa raw ang taong hindi natin inaasahan, ay siya pa palang tutulong at dadamay sa atin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benamin, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Darwin? Anak, gising na. Nagluto ko ng... Hindi. Anak ko! Naglaslas na bulso! Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Kung minsan nabigo na nga ang tao, ay tila pagka binabalikan pa siya nito.
Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Catherine sa ating dunang sa kanyang panahon. Bless? Bless, bakit ka umiiyak? Oh, may sugat ka pa sa mukha. Ano ba nangyari sa'yo? Nag-away po kami ng kaklase ko. Ano? Anak, hindi ba sabi ko sa inyo, iwasan niyo makipag-away na magkapatid? Dahil hindi magandang masanay kayo sa ganong ugali. Ayaw ko naman po talaga siyang awayin eh. Kaso ginalit po niya ako eh. Kaya sinabunutan ko siya. Bakit ba? Ano ba ginawa ng kaklase mo? Tinawag po niya akong putok sa buho. Tapos pinagtawanan pa po ako na ibang nakarinig nun. Tapos po, umalis na nga po ako para hindi niya na ako maasar. Pero sinundan pa rin po niya ako. Kaya nagalit na po ako. Hayaan mo. Pupunta ako bukas sa school mo. Kakausapin ko yung teacher mo. Para pagsabihan niya ang batang yun. Talaga po ba, Nay? Putok daw kami sa buho. Totoo po ba yun? Hindi anak. Dahil may mga magulang kayo ng Kuya Darwin mo. At ako yun. Bakit po? Wala kaming tatay. Sasabihin ko sa'yo. Pero gusto kong tandaan mo ito. Kahit kailan, hindi ko pinagsisisihan na naging anak ko kayo. Bakit naman hindi maaari, Catherine? Birthday ko naman ngayon. Pasensya na. May overtime kasi kami ng mga tauhan ko, Apollo. Iba na lang ang isama mo sa dinner. Ganun ba? Ang sipag mo talaga. Apollo, 2 pinag-aaral kong mga anak. Alam mo yun, graduating na sa college ang panganay ko si Darwin. Hinahangaan kita, Catherine. Single mama ko. 2 beses nang nagkamali sa lalaki pinagkatiwalaan. Bakit mo ko hangaan? Dahil naging matatag ka sa kabila ng mga kabiguan mo. Itinaguyod mong mag-isa ang iyong mga anak. Gusto kasi ng mga ama ni na Blessy at Darwin. Makipagrelasyon pa rin ako sa kanila, pero ko nga. Pareho silang may pananagutan na sa buhay. Kaya pinasya ko na lang na buhay mag-isa mga anak ko. Kaysa mabuhay sa isang pagkakamali. Malalaki na ang mga anak mo. At darating ang panahon na mag-aasawa sila. Kaya kailangan mo rin ng makakasama sa buhay. Apollo, At gusto ko sanang mag-apply. Baka ako mapili mo. congratulations, Darwin. Salamat po, Nay. Congratulations, Kuya! Graduate ka na rin sa wakas! Oo. Makakapagtrabaho na ako, Blessy. Mabibigyan na kita ng baon mo. Hoy! Sinabi mo yan, ha? Dapat mas malaki sa binibigay ni Inay ang ibibigay mo sa akin. Ano? Kayo talagang dalawa, oo. Halina kayo. Sa restaurant tayo kakain ngayon. Wow! Nay, next week nga pala, Oh. pupuntahan ko yung office na sinabi ng professor ko. Kaibigan daw niyang may-ari nun. At hiring daw doon. Magtatrabaho ko na kagad? Hindi ka na magpapahinga muna, anak? Hindi na po, Nay. Excited na po ako magtrabaho. Para naman matulungan ko na kayo. Aba, bakit po ang dami ng hapunan natin, Nay? May bisita tayo, anak. Sino po? Si Mang Apollo?
Dito po ba siya magdi-dinner? Hindi, ikaw. Si Jean ang bisita natin, yung girlfriend ng kuya mo. Papakilala na raw niya sa atin. Ba, mukhang serious niya ata si kuya sa Jean na yun ah. Baka mag-asawa na siya na ya. Paano na yung promise niya na pagtatapusin ako sa college? Oh, wala namang problema doon, Blessy. Narito naman ako. Pag-aaralin pa rin kita, kaya hindi ka dapat mag-alala. Pero 2 years pa lang siya nakakapagtrabaho. 2 years pa lang kayong natutulungan. Ayos lang yun. Basta ang importante, hindi niya ako biniko. Nakatapos siya sa kolehiyo. May stable job na. At mapaghahandaan ang bubuuin niyang pamilya. Hindi po kayo nagagalit? Kahit mag-asawa na po si Kuya Darwin? Oo naman. At kahit mag-asawa ka rin pagkatapos mo mag-aral, hindi ako magagalit. Dahil nauunawaan ko kayo. At mahal na mahal ko kayo. Jane, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Masamang biro yan. Alam mo namang mahal na mahal kita. Mahal na mahal din naman kita, Darwin eh. Oh, Kaya lang, sorry. Hindi ko talaga matake yung pinagtapat mo sa akin tungkol sa family background mo. eh, Tsaka, baka mamaya hindi rin matanggap ng parents ko yun. Jane, Imagine, magkaiba pala yung father niya ni Blessy. Ano ba yan? kahit naman nagkamali si inay, sinikap niyang ituwid yun. At naitaguyod pa rin niya kami kahit mag-isa lang siya. Kahit na. Jane, Ang dumi pa rin. Kasi gusto ng parents ko, may good family background yung lalaking pakakasalan ko. At yun din yung gusto ko. Kaya, kalimutan mo na lang ako, Darwin. mahal na mahal kita eh. I'm sorry. Kaya pala malungkot ka at nagiyang mag-iinuman dahil nakipag-break na sa'yo si Jean. Sakit, Pops. Mahal na mahal ko siya. Mabuti na yun na hindi siya nakatuluyan mo. Pops, Hindi maganda ugali niya eh. Mata pobre, mapanghatol. Kalimutan mo na lang siya pare. Marami pa namang iba dyan. hindi ko alam. Hindi ko alam kung makakaya kong gawin ang sinabi mo. Wow, ang sarap naman po nung hinanda niyong almusal natin, Nay. Niluto ko talaga itong paborito na kuya mo para matuwa naman siya. Napansin ko kasi ha, nito nga nagdaang araw, parang may problema siya. Matamlay. Oo nga po. Napansin ko rin yun eh. Minsan nga, umuwi pa siya ng lasing. Ganon? Hindi mo sinabi sa akin yun. Eh, sabi kasi ni Kuya, wag ko na raw sabihin sa inyo. Tulog na po kayo na dumating siya eh, dahil masama yung pakiramdam niyo. Kailangan malaman natin ang problema ng kuya mo. Teka, tatawagin ko na siya. Pagkatapos natin kumain, kakausapin ko siya. O, dito ko muna ha. Opo, Nay. Ano kaya gumugulo sa isip ng panganay ko? Hindi naman siya umiinom ng alak. Bakit ginawa niya yun? Doon ako sa kanya, singit na nga siya. Darwin? Anak, gising na. Nagluto ako ng Hindi! Ang anak ko! Naglaslas ang pulso! Darwin! Nang matanggap mo ang tawag mo, nagpunta na agad ako dito sa ospital. Ano ba nangyari? Bakit naglaslas ng pulso ang panganay mo? At sabi ng kaibigan niya, nakapag-break daw kay Darwin ang girlfriend niya. Ha? At ako ang dahilan. Ano naman ang kasalanan mo doon? Dahil sa nakaraan ko, kaya iniwan si Darwin ni Jean sa marumi kong nakaraan. Matagal nang tapos yun. Itinuwid mo na nga ang pagkakamali mo. Pero hindi
hindi matanggap yun ng nobya ng anak ko, maging ng pamilya niya. At nasasaktan ako, Apollo. Dahil pinahihirapan pa rin ako ng aking mga naging kabiguan. Catherine, pagsubok lang sa inyong pangyayaring ito. Kaya huwag kang sumuko. Patuloy mong alalayan ang iyong anak para maging matatag siya. Hingin mo rin ng tulong ng Diyos na pagalingin niya ang sugat sa puso ng iyong anak. Pabuti naman at malakas ka na, Darwin. Oo, Pabs. Salamat nga pala sa tulong mo, ah. Ikaw ang gumawa ng mga trabaho ko sa office. Layon. Kaibigan mo ako eh. Kaya kita tinutulungan. Nahiya ako kay Inay. May kagastos siya. At nabigyan ko pa ng problema dahil sa ginawa ko. Kaya huwag mo nang uulitin yun. Kasalanan sa Diyos ang pagpapakamatay. Talagang hindi ko na uulitin. Hindi ko dapat hayaang masirang buhay ko dahil kay Jean. Tama? Pare, may ipagtatapat ako sa'yo, ha? Alam mo, pareho lang naman tayo ng buhay. Ano? Ako, anak din ako sa pagdadalaga ng mother ko. At minsan din akong iniwan ng dati kong nobya. Ha? Pero naging matatag ako. Hanggang sa matagpuan ko ang isang ulirang babae na pinakasalan ko. Pabs? Kaya ikaw, ipaglaban mo ang karapatan mong maging maligaya. Magpasalamat ka. Dahil hindi kayo pinabayaan o kaya ipinamigay ng iyong ina. Talaga, mga anak? Hindi kayo magagalit kung tanggapin ko ang pag-ibig ni Apollo? Yes naman, Nay. Mabait po si Mang Apollo at isang biyudo. Kaya hindi po kami tutol sa kanya. Maraming salamat sa inyo, mga anak. Nay, mahabang panahon na kayong nag-iisa sa pagtataguyod sa amin. At gusto naman namin na ngayong stable na kami, lumigaya naman kayo. Maraming salamat sa pangunawa, mga anak. Kami pong dapat magpasalamat sa inyo dahil hindi niyo po kami binitiwan. Noong mga panahong halos malunod na kayo dahil sa mga pagsubok sa buhay. Ang bawat kabiguan ay may hatid na katatagan. Ang bawat kalungkutan ay may katapat na kaligayahan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Susan Robles, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Maynard Landicho Jr. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.